What if Pilipinas ang pinakamayamang bansa sa buong mundo? Day 1, gumising ka isang araw. Ang Pilipinas na ang pinakamayamang bansa sa mundo. GDP, number 1. Peso, pinakamalakas na currency. Ang average na Pinoy, millionaire. Pero pagpasok mo sa palengke, nagtawad pa rin yung nanay mo. Ma, billionaire na tayo. Anak, mahal pa rin yan. 5 piso 14 pa rin presyo ng sibuyas para sa akin. Day 3, nagiba na ang mundo. Walang nagbago. Mga Amerikano nag-a-apply ng visa papuntang Pilipinas. Mahaba ang pila sa Philippine Embassy sa Washington. May number, may stub. Sabi nung Kano, I just want a better life. Pinagsulat siya ng essay, Why do you want to live in the Philippines? Jollibee, Jollibee, Jollibee. Approved agad. Day 5 ba lifestyle upgrade? Lahat ng Pinoy naka-business class. Kahit papuntang Batangas, ang naiya, pinakamagandang airport sa buong mundo. May chandelier, may koi pond. Pero yung boarding, siksikan pa rin. Unahan ang makasakay. First class po yun, sir. Alam ko, pero gusto ko maunang makapasok. Ang Divisoria, naging luxury shopping district. Louis Vuitton, katabi ng ukay-ukay. Nagtawad pa rin. Ate, last price? Sir, Gucci po yan. Sige, dos lang. Day 7, pinakamalaking problema. Lahat may pera, walang gustong magtrabaho. Walang driver, walang kasambahay, walang construction worker. Nag-import ang Pilipinas ng workers, galing America at Europe. Mga Kano, nag-aalaga ng bahay ng Pinoy, nagluluto, naglalaba. May isang Kano, nagreklamo, the workload is too much. Sa pinakamayamang bansa sa mundo, pera, sobra-sobra. Pero yung nanay mo, nagtawad pa rin sa palengke, araw-araw.